sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Hello mga ka-growers, so umuulan ngayon at ito ang perfect time para magtanim tayo ng mga di natin na itatanim. Marami pa tayong pending na hindi na itatanim dahil kailangan maitanim lang siya ng pahapon. Usually di tayo makaano ng hapon, kaya tayo ay magtatanim ngayon habang umuulan dito sa ating farm. Titingnan din natin tong mga tupa natin kung okay lang sila. Bakit? Anong problema? Bakit? Bakit? Anong problema? Umuulan. Pasok kayo. Yan, dyan kayo. Ayaw nyo dito sa ano? Dito. Dito kayo. Dun. Dun kayo, dun. Pasok. Yan, very good. Yan, dyan lang kayo ha. Yan. So, kung mapapansin ninyo, nauubos na nila to. Itong basil, i-replant din natin yan sa ibang lugar. Hindi nila kinakain yung basil. Yung oregano, hindi rin. So, basang manok ang ating mga manok. Basang-basa kayo Diyan lang kayo wala nang lalabas. Bawal na gumala. Yan, sira na no. Ay, yan, sarado na. Bawal na gumala Diyan lang kayo sa loob. Ay, teka, kaya pala hindi sila makapasok. Wait lang. Kaya pala hinangin no. Hinangin yung bahay nyo no. Kaya naman pala. So, ayan yung mga titignan natin pag medyo masama yung panahon. Uy, huwag na lalabas. Pasok na, pasok. Pasok doon, pasok. Pasok na doon, pasok. Wala sila di makapasok dahil sarado yung bahay nila, hinangin. Tingnan naman natin itong mga RTLs natin. Mukhang payapa naman sila. Hindi naman sila mababasa dyan. Ang kailangan natin ay bareta. Yan yung tatlong kaffir lime na itatanim natin dito. Mula doon, yan, tatlo yan dito. Para pagbaba sa poultry house, medyo mabango-bango yung amoy. Uy, namumunga na siya Namumunga na yung kaffir lime natin Ayan Ayan, natapos na tayo magtanim. Hindi ko na kayo naisama dahil maulan, tapos yung camera natin ay hindi maihitayo dahil medyo sloping kanina yung tinanam natin. Pero papakita ko sa inyo ngayon yung mga na-accomplish natin. So dito sa citrus area, meron na tayong mga tinatanim na kalamansi dyan, kaffir lime. Tapos dito may mga saging tayo dyan. Saging, tanglad, ayan, Thai basil. Yan, puro tanglad yan. Yan, puro tanglad para mabango yung dadaanan. Tapos, ngayon, ito yung tinanim natin ng mga bago. Ito yung mga tinanim natin na bago. Ito yung kaffir lime. Yung kaffir lime. Yan. Napakabango nitong kaffir lime na to. Napakabango nito. Culinary herbs din ito, itong kaffir lime na to. Nilagay natin dito dahil malapit siya sa ating poultry house para kung mapapansin niyo puro mababango yung tinanim natin papunta sa poultry house. May tanglad, may kaffir lime. Pupunuin pa natin to ng tanglad. Pinuno natin ng mababango itong papunta sa poultry house natin para maengganyo na pumunta sa poultry house yung ating mga bata batut, sina tepatap, para mabango siya. Ayan, kaffir lime,
Kaffir lime. Tapos itong hilerang yan, pupunuin pa natin yan ng tanglad. Yan. So ito isa, dalawa, tatlong puno yung tinanim natin na kaffir lime. Napakabango ng kaffir lime. Pagka naamoy ninyo, search ninyo. Di ko lang mapaamoy sa inyo mga ka-growers eh. Pero mabango talaga siya. Mas mabango pa sa tanglad. Ayan. Mga tuhod natin. Ayan yung mga tupa. Ito ayusin pa natin to. Hindi na kami naggulay dahil sa napakahirap mag-maintain ng gulay. Tapos, ayan, sa weeding pa lang, talo na tayo sa weeding pa lang. Ito, kaka-weeding lang natin yan. Nung nag-uulan ay, ayan, dinamo. Ang paggulay na katanim dyan, kawawa yung gulay. Tapos may maintain pa natin. Tinanim natin dito, puno, Satsuma Orange. Yan yung Satsuma Orange. Yan. Meron tayong 1, 2, 3, 4 na puno ng Satsuma Orange. Ito, tanglad. Ang ganda na ng tanglad natin, oh. Ayan. So, ito yung bagong tanim natin na dwarf coconut. Yan siya. Ilagay natin dito kasi ito magiging daan. Pinaka-attraction natin yung mga tupa, tas daan, tas Satsuma Orange na mga puno. Tapos pagdaan dito ay dwarf coconut. Ito, gustong gusto yan nila Tep at Tap. Saka si Mommy, gustong gusto ng buko. Pagka halimbawa inutusan namin si Tep at Tap, kuha kayo ng buko, di ba? Ayan lang. Tapos hindi na sila akit ng mataas dahil sa mababa lang yung punong to. Dwarf coconut kasi. Kaya lang mga ilang panahon pa yon, ilang taon, 3 years ata if I'm not mistaken. Pwede na sila 3 to 5 years ata, hindi ako nagkakamali. Tapos ito yung mga kape. Yan, niretain natin to kung mapapansin ninyo dahil syempre nasa Batangas tayo. Ayan, maganda na may mga kape tayo. Ayan, mga kape. Yan, sa likod lang yan ng sheep house natin. Yan, puro kape yan. Tapos dito, ito yung bagong tanim natin na Satsuma Orange ulit. Yan, ito, hindi ko na itanim pa ulit kasi hindi ko pa alam kung saan siya ipupwesto. Ito Satsuma Orange, tas may rambutan na doon na existing na dito. So ito yung rambutan. Ayan, rambutan. Tapos may dwarf coconut. Ayan, may langka doon. Pagdating dito ay citrus ulit, Satsuma Orange, habang papalapit sa poultry house para mabango ulit. Tapos ito yung pinaka favorite part ko dito sa land na to. Ito, pag tumayo tayo dito, ayan, kitang kita natin yung port overlooking. Ayan siya. Ayan, kung mapapansin niyo, ayun, dagat na yon. Ito yung pinaka favorite part ko dito, kaya wala akong tinatanim dito kasi dito kami ni Mommy, diba? Parang balak ko maglagay dito ng upuan, tapos may isa pang puno dito na maganda para may shade, pero dapat kita pa rin yung view, na yon. Tapos dito namin aantayin sila Tep at Tap, diba? Dahil may mga kanya-kanya na silang pamilya. Tapos dito na lang kami tatambay, may upuan kami dito, titingnan namin yung dagat, makikita namin yung mga manok namin. Tapos doon, baka magkaubihan kami doon. Tapos dito banda, makikita namin yung mga tupa namin, tapos mga puno, diba? Ayun, yun na lang, diba? Magkaiyakan pa tayo mga ka-growers, diba? Baka magkaiyak, pero darating kasi tayo doon, kaya yung mga puno, yung mga tinatanim natin dahil low maintenance sila, although long term, mapapakinabangan siya in the future. Di pagka dadalaw na sina Tep at Tap sa akin, malalaki na sila, mangunguha kami ng namunga yung mga Satsuma Orange natin, punta kayo dito, diba? Di nakakatuwa na ganun, diba? Kaya ang iniisip natin ngayon yung long term. Bukod sa low maintenance yung mga fruit bearing trees, ay long term siya. Kasi yung gulay di na namin maasikaso dahil sa manukan pa lang, busy na kami. Di na kami magkaundagaga, lalo na't nadagdagan pa ngayon. Tapos may mga tupa pa kami na
inaaral namin. Ito, mga bagong tupa. Kaya, ayun mga ka-growers, kaya sana ay nagustuhan ninyo ang maikli at maliit na farm tour natin dito sa ating poultry house. At sana ay lagi nyong suportahan yung channel po namin. At marami sana kayong matutunan, ma-inspire kayo na sa farm life na po na nakakatuwa. Tulad nito, nakakatuwa oh. Habang mag-e-extra ko, nakita ko yung mga saging, pwede na nating ibenta. Ayan. Pwede nang ibenta yung mga yung saging na yan. Ito ay latundan. Ayan. The first egg! Your first egg! So, habang nag-shoot tayo ng vlog kanina ay sinilip natin saglit yung mga RTLs natin at nakita natin na may first egg na yung ating mga 17 weeks na mga manok, 'di ba? Kaya swerte talaga. Biyaya talaga, biyaya. Kaya ni-report natin kay Tep at Tap. Kaya lang si Tep, first step. It's there. Ano lang, slowly lang ha, they might get shocked eh. So, eto yung... So, mapapansin ninyo, ayan, walang egg. Yan. Wala pa silang egg. Pero, dito, nak, here is the first egg of our 17 weeks. First egg! Yeah. We got it! First egg! That's the first egg of our 17 weeks chickens. Thank you, chicken. What will you say to our chickens? Thank you. Thank you for the egg. We was waiting for so long. Let's give that to Kuya and Mom. Okay. Bye. Bye. Bye, chickens. Bye, Manag. So, ayan mga ka-growers, sana ay nag-enjoy kayo sa maliit na maikling farm tour natin at mga na-introduce namin ng ilang mga fruit-bearing trees na naitanim namin dito sa farm. Sana ay ma-inspire kayo at sana ay lagi nyo pong suportahan ng aming YouTube channel. Like, share, and subscribe. Thank you!